Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kala ko noon yung sabi-sabi na si Bongo bantayan yan. Kasi posible yan bumoto sa conviction ni Sara. Posible pala yun. Kasi sa ganyan nga, nag-aaway sila. At pinagtatanggol ngayon ng kampo ni Vic Rodriguez si Baste. Nabastos daw sa pagdating ni Bongo. Kasi late si Bongo, dapat si Baste ang huling magsalita. Ay nagsalita pa si Bongo dahil na late. Ito namang si Bongo pinagtatanggol nila Jing Paras. Kaya nag-aanuhan sila ngayon, mga kabunyog. Actually, yung paglabas din ni Amy Marcos, kung maaalala natin, si Amy Marcos, di ba? Naglabas din ng kanyang sorry. Tinaon niya rin yan ngayong Semana Santa. Yung mga sorry-sorry ni Amy. Nagsusuri daw siya sa kanyang tatay, kasi hindi niya raw nabantayan ang kapatid niya na si Bongbong. Binilin daw sa kanya yan ng kanyang tatay na bantayan si Bongbong, pero hindi niya daw hindi niya raw nabantayan. Kaya sorry daw sa kanyang tatay, hindi niya raw nagampanan ang pinapagawa sa kanya. Oh. Yan yung si Amy. Bakit ginagawa ni Amy yon? Si Amy, isa rin yan sa nag-aambisyon na maging vice president ni Sara. Kung matuloy si Sara sa pagtakbo, gusto niya na maging vice president. Kaya marami ang mga nag-aambisyon maging vice president ni Sara. Isa na itong si Amy. Kaya lang si Amy rin, kaya lang si Amy rin, marami rin ang ayaw kay Amy sa grupo ng mga Duterte. Sila Panelo ayaw kay Amy, hindi sila naniniwala kay Amy na totoo ito na Duterte. Kaya ito namang si Amy, para makumbinsi yung mga DDS, para makumbinsi ang mga Duterte supporters na siya'y totoo at seryoso, na nasa Duterte na talaga, na kahit Marcos siya pero nasa Duterte ang kanyang suporta. O ngayon, para magawa yan, ang ginagawa nito ni Amy, nagpapakita talaga ng garapalan ng pagka-Duterte kahit na masira ang kanyang kapatid, kahit na masira ang pamilya nila, nagpapakita siya ng garapal na pagka-Duterte. Para makumbinsi ang mga DDS na siya'y totoong pro Duterte, kasi maraming ang nagdududa sa kanya. So gusto niyang patunayan na siya'y totoong pro Duterte, hindi siya nagkukunwari lang. Para makumbinsi ang mga pro Duterte, binibira niya ng binibira ang kanyang kapatid. Kaya grabe, tulad nito, sabi niya, sorry din daw sa mga Duterte. Sorry pa si Amy. Kasi daw, kung hindi daw dahil sa kanya, hindi mangyayari ang ganito kay Sara Duterte. Ang sinasabi kasi ni Amy, siya ang nagkumbinsi kay Sara na mag-vice kay Bongbong. Ngayon, nag-aaway na yung Duterte at Marcos. Tapos may impeachment pa si Sara. Parang sa tingin ni Sara, at parang sa tingin ni Amy, siya ang dahilan kung bakit nagkaganito si Sara. Parang sabi niya, nagsusuri daw siya. Kaya ito mga kabunyog, nagsusuri daw siya sa mga Duterte. Pero ang totoo, ang nangyari lang naman sa kanya, kaya niya tinulak si Sara na mag-vice kay Bongbong. Kasi pagdating ng 2028, si Sara yung gusto niyang maging presidente, tapos siya naman ang magbi-vice presidente. Kaya actually, yung pagkumbinsi ni Amy kay Sara na maging vice president ni Bongbong, personal din na interest niya yun eh. Personal na interest niya yun. Ang plano niya, ang plano niya, 2028. Sa 2028, si Sara ang presidente, siya ang vice. Yun yung niya, yan yung laro ni Amy. Kaya lang, ang nangyari, nung nanalo na yung Marcos at Duterte, masyado namang swapang sila Sara sa pundo ng bayan, sa sila Ro. Kumbaga, parang sa isang pie,
sa isang pie o sa isang cake. Ang nakaupo ngayon Marcos, Romualdez, naging presidente na ang Arroyo, naging administrasyon na. Ang Duterte naging administrasyon na rin. Kumbaga, nung panahon ng Arroyo, sila rin ang nakarami sa gobyerno. Panahon naman ng Duterte, sila rin ang nakarami sa gobyerno. Eh ngayong panahon ng Marcos, ang gusto pa rin yata ng Arroyo sa kanang Duterte, makarami pa rin sila. Eh di syempre hindi naman pwedeng ganun. Administrasyon na ito ng Marcos. Syempre ang kanang kamay ni Marcos, si Romualdez, sa House of Representatives. Eh, itong sila Sara yata, gusto pa rin malaking bahagi ng pie kanila. Ganon din sila Arroyo. So, at inisip na rin ng Marcos at nila Romualdez na sa 2028, bakit nila ibibigay kay Sara? Bakit si Sara ang gagawing presidente? Kung mayroon namang pwede na galing sa kanila. Doon na ngayon nasira yung pagsasama ng Marcos at Duterte. Ay itong si Amy, hindi nasunod yung gusto niya. Ang mas nagkasundo na ay si Bongbong, si Martin Romualdez at si Lisa Araneta. So sila yung tatlo na ang nag-uusap-usap na itchapwera ngayon si Amy. Oh. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan, galit na ngayon si Amy sa kapatid niya. Kaya lang, sobra naman ang ginawa ni Amy na dahil sa politika, sinisiraan niya na yung kapatid niya. Nung rally ng iglesia, hayagan niyang sinabi na involved sa droga ang kapatid niya. Sobra yon. Tapos ngayon na namang si Mana Santa, mayroon na naman siyang mga pasuri-suri, sinisiraan niya na naman ang kapatid niya. Kaya bakit ginagawa ni Amy yun? Para makumbinsi ang mga DDS na totoo siyang Duterte. Kasi nag-aambisyon siya na siya ang kuning vice president ni Sara sa 2028. Kaya lang, ginagawa niya yan sa pamamagitan ng tudo-tudong pag-atake sa kapatid niya. Kaya ano ito, grabe na itong anong ito ni Amy. Kaya ano ito sa loob ng kampo ng mga Duterte, grabe ang bangayan. Grabe ang bangayan. Makikita natin 'yan sa bangayan ni Guanzon, saka ni Topacio, sa bangayan ngayon ni Vic Rodriguez at saka ni Bongo. Tindi pala. Ah, kaya ano ito mga kabunyog, laging nag-aaway ang mga 'yan. Kahit yung mga vloggers na DDS nag-aaway din, eh. Oo. Kaya papaano ngayon masasabi ng kampo ni Sara na solid ang kanilang mga supporters? Nagbabangayan. At kahit nga si Mana Santa hindi na ginalang, eh. Ha? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.